Sige, tayo po ay pumuesto sa... Tayo po ay magsilapit na sa ating mga gustong maupuan. Tayo po ay muna yung mukat manalangin. Dakilang Ama, salamat po o Diyos sa araw na ito na ibinigay mo sa amin para ikaw ay purihin, sambahin, para ikaw ay kilalanin, Panginoon. At sa oras na ito, dalayan ko po Lord ang bawat isa, meron kang pangako sa bawat isa, Panginoon, na sino man unahin ka, ikaw ang nagsabi, Panginoon, na ikaw ang magkaloob sa lahat ng bagay na inaalala, na iniisip, na hinihiling ng iyong mga anak, kung ikaw ay uunahin. Kung kayo, ngayong umaga, Panginoon, inaangkin ko po ito para sa kanila. Salamat po, Panginoon, sa katapatan mo. At sa aming pagkikinig na iyong banal na salita, lubos po namin ito maunawaan. Holy Spirit, come and be the one, Lord, to preach. Be the one, Lord, to speak in our hearts, oh God. Thank you so much. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Napakaganda ang pangako ng Diyos sa atin. Napakaganda ang plano ng Diyos sa atin. At alam ko na ang bawat isa, kaya narito, dahil naunawaan ang magandang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Nga lamang, kung ating mapapansin, habang tayo naglalakbay sa buhay Kristiyano natin, iba't ibang pagsubok, iba't ibang sabihin natin na nagbibigay ng hadlang sa ating pagpapatuloy. Amen? Kung kaya ngayong umaga, ang ating pag-aaralan ay patungkol sa ano ang gagawin mo sa panahon ng pagsubok. Handa na mo ba tayo? Dahil katulad na sabi ko kanina, maganda ang plano ng Diyos, pero may plano din si Satanas para labanan ang plano ng Diyos. May mga pagsubok na sabihin natin, ibinabato ng kaaway. Amen po ba? Pero, ito naman po ang tinatawag na prinsipyo ng Panginoon para tayo magtagumpay. Anong mga gagawin natin sa panahon ng pagsubok? Punta po tayo sa James, Santiago, chapter 1. Okay? So, wala po tayong ibang iisipin at gagawin sa oras na ito, kundi ibigay ang ating isip, puso at damdamin. Narito na rin lang tayo, ibigay na natin yung todo, huwag natin pahintulutan ang kaisipan na ito na maglalakbay o meron tayong ibang iniisip para hindi masayang ang pangungusap ng Panginoon. Dahil ang gusto ng Panginoon, tayo ipagtagumpayin. Amen? Yan. Ito po yung number 1 na ating gagawin. Sige. Hello? Yan. Number 1, lakasan nga natin. Magpaka James 1, 2-4. Okay. Yan. Mga kapatid, magalak kayo kapag dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Dapat ninyong malaman na papatatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong, lakasan nyo, magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Hibayin po natin. Ano daw una natin gagawin? Pero bago tayo
kaya maging matatag, meron sinampit dyan. Una ay, magalak kayo. Paano kaya maging magalak? May pagsubok na nga. Hello? Magalak tayo dahil yung tumawag sa atin ay hindi tayo pababayaan. Yung Diyos na tumawag sa atin ay makapangyarihan at tapat. Amen po ba? Bagamat, isa lang yung pinunto ko rito, pero bago tayo pumunta doon, gusto ko daanan ito. Magalak tayo. Dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga para saan daw yung pagsubok? Ang sabi dito, para tumatag ang ating pananampalataya. Ito lang nakaraan linggo, nakabangga si Jamer. Itong Webes naman, sumabog yung aming kontador. Anong tawag doon? Pagsubok. Gusto niya kami palungkutin. Kung basahin niyo yung Bible, Genesis hanggang Revelation, ayaw ng Diyos na malungkot ang kanyang minamahal. Kaya ang tanging gawin ni Satanas, babato siya ng pagsubok para ikaw ay maging malungkot. Tingnan mo ang katabi mo kung malungkot. Bakit kayo biglang nagtatawanan? Ito, binasa ko po ito. Merong pangalan ay Solomon sa Bible. Sabi niyo nga Solomon. Anak siya ni David. Siya sumulat sa mga ngaral o sa Ingles ay Ecclesiastes. Ang laging sinasabi doon, magsaya ka. Ang kalooban ng Diyos sa'yo ay magalak ka at magsaya. Tingnan niyo ang mukha ko kung masaya. Parang may nagsasabi sa inyo, Pastor, magalak ka, pero yung mukha mo parang hindi masyado magalak ka. Alright? Ano tayo tubig dyan? Okay, balik kayo dito. Sige. Kung meron gusto, dating nyo na. Tingnan nyo ha. Nabasa niyo na ba yun sa Bible? Kahit si Paul, sabi niya, rejoice, 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 always. Kaya, kita mo, may pagsubok na, ang unang command ng Panginoon ay, magalak ka. Dahil ang pagsubok ay nagpapatatag lamang ng inyong pananampalataya. Kaya, may bisita kami noon, pagdating nila, Mrs., preacher sila doon sa kabila, sa church natin sa Luisoy. Pagdating nila, mulis na yung aming bisita. Mary, kwento mo na. Yung mukha nila, hindi malungkot, pero ikinuwento yung nangyari. Pinakita yung picture, nakabangga yung aming sasakyan. Yung amin, matigas yung bakal yung bumper yung nabunggo niya ay yung mga bagong Toyota. Ang lambot. So, ang malinaw doon, naka 12,000 kami. Pero, dahil sa, ito dapat yung ituturo ko nung nakaraan, may dumating na pare na nag-preach. Sino po nakarinig sa kanya? Masaya ba kayo nung narinig nyo? Ang ginawa ni Pastor Bot, sa saya niya, pinagturo niya rin nung linggo. Yung ating preaching dito, na pinadala ni IVAX, yun ang pinaturo ni Pastor Bobot. Amen? Nung Thursday, alas 4 ng umaga, nagliliyab yung aming kontador, yung mga dumadaan doon ng mga tricycle, ano man, sinabi na pala sa barangay. Bagamat sinabihan ni Jamer, pero sinabihan nila yung barangay na may nagliliyab. Ano yung ibig sabihin nun? Kapag nasunog ang yung kontador, ito po, parang panibago. Magbabayad ulit ng mayor's permit, magbabayad ka ulit ng barangay permit, at yung mga wiring nun, at yung kontador nun, ang lahat ng iyon, magkano, Che? Pakinggan niyo si Che.
25,000 plus 12. Sa 45 siya. Oh, kita mo sabi ni Che. Alilin? Eh, hindi pa nakasama din yung gumagawa. Eh, tatlo yung gumagawa, lahat foreman. Si Akin, foreman. Ito pa, matindi pa ito si Alan, kontraktor. Oh, ikita nyo, mas malaki ng porsyento nito. Eh, meron pa kaming ex-abroad na isa pang kontraktor. Ang pangalan niya, William Seaton. Harapin ko, dalawang kontraktor. Anyway, ang pinag-aaral po natin ay pagsubok. Ayaw ko lang kung makita ako na akin na malungkot itong ilang maghapon sila kahapon. Pati isang kontraktor dito, ayaw ko lang kung nakita kami malungkot. Na-gets po ba natin? Ang sabi ng Bible, tinignan ko yung pangangaral ni Solomon. Alam niyo ba si Solomon? Siya yung matinding mangangaral. Talagang matinding research ang ginawa ni Solomon. Siya yung mayaman at matalinong tao. Nire-research niya ang buhay ng tao sa daigdig. At nakita niya na hindi dapat malungkot ang tao. Dahil kapag malungkot ka daw, ikaw daw yung yun na nga, malungkot na nga. Ikaw pa rin yung pinakamalungkot na buhay. Kasi ang sabi ni Solomon, kung malungkot ka pa sa buhay mo, ay napakaikli nga ang buhay, ikaw na pinakamalungkot, sabi niya. Ipasa Diyos mo. Yan ang sabi ni Solomon. Kaya ang sabi ni Solomon dito ay ganito. The whole duty of man is to love God and to trust God. Dahil wala naman makakatulong sa'yo kung ikaw ay malungkot, sabi niya. Kung ikaw ay magalit, lalo na, hindi ka matutulungan, sabi niya. Kung mag-isip ka na mag-isip, ang sabi ni Solomon, lalong masisiraan ka. Kaya sabi ni Solomon, magtiwala ka sa Diyos. At kapag kayo magtiwala sa Diyos, malaki ang magagawa ng Diyos at meron pa nakalaang himala na pwede gawin ng Diyos kapag lubos ang iyong pagtitiwala. Kaya sabi ni Solomon, saliksikin niyo po ang buong mundo, ang nabuhay na pinaka-matalino at pinaka-mayaman ay si Solomon. Dahil noong unang panahon, siya ang anak ng matinding hari ni si David. Ang lahat ng nasakop ni David, ipinagkatiwala sa kanya. Kaya, ating pakinggan po sabi ng salita ng Diyos, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Ang tawag nga sa atin mga Kristiyano ay siraulo. Sabi nyo nga siraulo. Eh, isipin mo, ang dami na tayong pagsubok. Aba, nagpupuri pa tayo sa Diyos, nakataas pa kamay natin. Hello? Saan ka makikita? Tingnan mo sabi ng salita ng Diyos dito. Kaaway mo, tapos mamahalin mo. Sabi nyo nga, di wow. Madali ba yun? O, kita mo, hindi. Ano kayo yun? Madali ba? Hindi madali. 2 beses kami nag-usap ngayong umaga. Anong beses? 2 beses. Ang sabi niya, salamat na lang ako'y nasa Panginoon. Yung pwede natin masasabi. Amen? So, magalak kayo kung kayo dumaranas. Ang sabi nga dito iba't ibang uri ng pagsubok. Various trials. Ang sabi dito. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi lang pala isang trials. Kung minsan, patong-patong. Sino po nakakaranas ako? Nakaka-observe ng gano'n? Minsan, merong isa. Aba, minsan, hindi lang isa. 2, 3, 4. Hello? Kita mo kami. Sa isang linggo, 2 ang dumating na pagsubok ka agad. Okay? Dami ako iniisip dahil si Che, 2 buwan na yata, di pa nabibuksan yung kuryente. Pero mismo yung meron ko nagsabi sa akin, Brad, sabi niya, magpakabit ka muna sa mga kapitbahay mo kasi
medyo madugutok. Hindi nagpakabit ako, sumusunod ako eh. Kaya lang, huwag ka muna magpakabit ng huwag ka magsaksak ng, kawawa naman ng kapitbahay mo, masusunog yung extension na dadalhin dyan, sasabog din yun. Walang ref, walang ganito. Eh, ang mahalaga lang naman sa amin ay ano? Wi-Fi. Lakasan nyo nga. Lakasan nyo. Oh, pataasin ko yung kamay. Itaas nga yung kamay. Yung gusto ang may wifi. Sige, taas lang. Subok lang. Tingnan nyo. Yung mga tao ngayon, parang hindi maligo, basta maka-wifi lang. So ano ibig ko lang sabihin? Ako mismo, basta may ilaw at may wifi, solved. Tinitis namin kahit walang electric fan, basta merong, ano sabi natin Merlin? Dut-dut? Basta may dut-dut. Nakikita ko nga eh. Ito nga si May minsan, dadaan ako, hindi ako napapansin eh. Paano? Dut-dut. Pansinin niyo po ang mga tao ngayon. Hindi pinipitawan yung sino yung papasok ng CR na may dalang cellphone? Taas nga kamay. Ang bibilis ito mga ito. Anyway, punta po tayo dyan. Sabi nga dito, huwag kayong malungkot kapag dumaraan kayo ng pagsubok. Hindi ko sinabi yun. Magalak kayo, sabi ng Panginoon. Pansinin mo ikaw, kapag ikaw ay may problema, ano nangyari sa'yo? Malungkot. Bukod sa malungkot, Mukhang berde sa makainin. alam niyo ba kami ni Pastora, nung nagliliyab na yon, bakit ako hinihingal? Ang bilis pala ng tibok kapag ikaw ay may problema. Kaya ang sabi ng mga doctors, relax, relax. Kasi pwede may masamang mangyari sa amin, sa condition ng iyong katawan, kapag hindi ka nag-relax. Mamaya pinunta ko yung message sa higaan. Ano, kumusta mi? Para ako naglalambot, para ako naghihina. Aba, sumigaw ba naman ang sunog? Sino po? Oo nga! Apoy nga sinabi niya, pero ibig sabihin ng apoy? Sunog. Oh, sunog! Eh, nakita ko, nagbabaga yung, isipin niyo po yung tubo. Nakita niyo yung tubo. Sa kuryente may tubo. Saan ka makita? Tubo nagliliyab. Biyak. At kung pintalan niyo, biyak, tubo na yun. Ganun pala kalakas ang. So sabi ko, ako hinihingal. Hindi ko alam gagawin ko mong. Alam mo, buti naisip ng anak ko, pinatay yung breaker. Ang inisip ko, barangay. Pagdating ko sa barangay, lahat tulog. At tapos, may sunog na. Madilim sila, nagkakapaan pa. Yung isa, sige, samahan ko kayo. Pumunta rin, takbo kami. Mamaya, balik ulit kami sa bahay. Bagamat nakatulong sila, kasi nga, yung Meralco pala, kailangan direct pala ang pagkatawag sa kanila. And then, mamaya, may number pala doon sa resibo natin para naka-computer pa rin, yun ang pupuntahan nila. Okay. So, nakatulong din naman sila. And then, mamaya, kinapa ko yung sarili ko, Lord, kayo po ang bahala dito. Amen? Ang inisip ko nga, ano ba bubuhatin ko dito? Wala na akong kayamanan. Kasi nag-iisip din ako eh. Gusto ko na sabihin sa kanila, o yung mahahalaga nyo, habutin nyo na. Eh, naisip ko, wala naman akong bubuhatin. Hello? Pero nag-iisip din ako. Siguro kung kontraktor ako, baka mali-maleta. Sino po nakarelay doon? Wala na akong maleta. Nabubuhatin. Anyway, punta po tayo dito. Ano daw gagawin natin? Sabi nyo nga, magalak? Sabi sa katabi mo, magalak? Kasi kung hindi ka magalak, ikaw ay mahihirapan. Kasi maaari makapag-isip ka kung ano. Meron pa nga nangyari sa amin si Mrs. eh. May nabaklas doon sa aming pintuan. Ang dami kami iniisip. Baka may nagtangkang pasukin kami. Hello? Minsan kapag tayo may pagsubok, ang dami tayo iniisip. Pagdating, si Jimmer pala nakabaklas.
Nagigets niyo ba yun? Madami na kami iniisip. Naku, baka may gusto magtangkang pumasok dito nagpasalamat kami kay Jisam. Bakit? Yung gawa ni Jisam napakatibay. Napakatibay. Jenner lang pala ang katapat. Nagalit si Jenner dahil hindi binuksan. Nagalaw niya yon bago pumasok Pero alam niyo kami, tayo kami iniisip. Hindi rin mga magnanakaw sa sadya. Pero kung magnanakaw ka agad, inisip namin. Kita niyo kapag hindi ka mag-relax, mambibintang ka agad ng mga magnanakaw. Di kawawa namin ng mga magnanakaw. Gets pa ba natin? Instead na gagawin namin manalangin at magalak, ang dami kami pumapasok. Buhay pa kaya yung magnanakaw dito? Buhay pa kaya? Ang dami mo na inisip na magnanakaw. Iniikot mo na lahat ng village kung sino magnanakaw. Anyway, sabi dito, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't iba. Kapag sinabi magalak, i-relax mo yung mind mo at si Lord lang magbibigay ng kapayapaan at relaxation sa katawan. Kaya nga inanyayahan tayo magsimba kayo. Kasi sabi ni David, in the presence of the Lord, there is peace. In the presence of the Lord, there is miracle. In the presence of the Lord, God will take care of everything na iyong iniisip na nagpapahirap sa'yo. Amen? Ang tawag sa Bible, lumapit ka sa Diyos. Dahil sa Diyos, merong kagalakan. Alright? Ang sabi niya, dapat ninyong malaman. Sabi mo sa katabi mo, dapat mong malaman. Napatatag ng ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga paano daw napapatatag ang ating pananampalataya? Sa pamamagitan ng blessing ba? Sa pamamagitan ng ang sabi ng Bible, pagsubok. Pwede ko ba sabihin, Lord, bigyan mo si Ate Jenny ng maraming pagsubok? Tingnan mo mukha na Ate Jenny. Sige, tingnan natin. Hindi masaya ang kanyang mata sa akin. Lord, bigyan mo si Bong ng maraming pagsubok. Dahan-dahan magtaas ang kamay, amen, pero parang alanganin. Ang sabi ng Bible, tumatatag pala. Hindi ko naman kayo pinagpe-pray. Alam niyo ba pinagpe-pray namin sa inyo? Alam niyo ba? Na kayo'y pagpalain. Never kami nagpe-pray. Nabigyan mo si Clento ng maraming pagsubok. Wala. Magkakasala kami noon dahil hindi namin kayo mahal kung magpe-pray kami ng maraming pagsubok. Kaya ang turo ng Bible, ang pagsubok ay nagpapatatag. Sa school, paano napapatatag ang kaalaman ng estudyante? Exam. Lakasan nyo. Exam. Lakasan nyo. Exam. Exam. Kala ko baon. Kaya nga may tinatawag na license. Kasi dadaan ka muna ng pagsubok para makuha mo yung license mo. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka matakot sa pagsubok. Magalak ka. Dahil napapatatag ang iyong pananampalataya sa pagsubok. Kaya parang sinasabi mo ngayon, ganun pala. So, i-welcome mo. Amen? Parang di magawa. Welcome! Kasi may Diyos. Amen. Kaya tayo pinagagalak kasi may Diyos na kailanman hindi tayo pababayaan. Nangako ang Diyos, ano man ang iyong kalagayan, hindi kita iiwan ni pababayaan. Magtiwala ka lang. Amen? Nagkwentuhan kami ni Yvonne noong nakaraan. Sabi niya, Pastor, talaga, sa Diyos na ako kakapit, sa Diyos na ako nagtiwala. Nung nagtiwala sa Diyos, maraming dumating. Una, 16
65, 60 plus yata yung sabi ng isang libingan. Nag-pray siya sa Lord. May nag-open. 40 plus lang. At mamaya, yung 40 plus, wala rin naman siyang 40 plus. Pero nilalang niya. Mamaya, may nagsabi, oh, ito 12,000. O ito 10,000. O ito 1,500. O ito 500. Alam nyo, nabuo. Ang sabi, ano ginawa mo? Umupo ako, hinawakan mo ulo ko, nagpe-pray ako, wala akong pakialam sa kanila, and then mamaya nagdatingan. So ano nangyari sa kanya? Napatatag ang kanyang? Dahil sa kapag tumatag ang ating pananampalataya, mas malaking bagay ang mangyari sa atin. Una, ligtas tayo. Dahil naliligtas tayo sa mamagitan ng pananampalataya. Plus, ano man ang darating, dahil meron kang pananampalataya na pinatatatag, mas palaki ng palaki ang blessing. Amen po ba? Sa susunod, kahit hingin ni Yvonne ang 100,000, dahil may ginawa na sa kanya ang Panginoon na 40,000, ang panghawakan niya kung paano siya tinulungan noong una. Amen? Gets? Gets po ba natin? Kaya sabi niya dito, dapat ninyo malaman. At dapat kayo magpakatatag. Magalak, napapatatag. Ang pagsubok, nagpapatatag. At ang sabi dito, dapat kayong matatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Anong gusto ni Lord sa atin? Ganap at walang, ang tawag dyan, perfect sa Ingles. Ang gusto ni Lord sa atin ay tayo maging perfect. Sino gusto maging perfect dito? O baliktarin ko naman, sino gusto kulang-kulang? Hindi kasi yan ang sabi dito eh. Para kayo maging ganap at walang pagkukulang. Ganap at walang pagkukulang. Ano kaya kung kulang-kulang ka? Masakit ano? Kasi kapag walang pagsubok, kulang-kulang ka. Kasi hindi ka na patatatag. Amen pa ba yan? Kaya ang purpose ng Panginoon pala, tayo maging maganda, ganap. Sabi mo ka sa katabi mo, tingnan mo katabi mo kung maganda. Kita mo, nagbobolahan po itong tatlo. Nakatingin sila sa gitna. Ang gwapo daw nasa gitna. Eh, paano? Ang dami-dami pagsubok yung nasa gitna. Ano sabi niya? Pastor, ang dami akong pagsubok. Biro mo ito ang sasabihin ko, gagawin pa ako sinungaling. Hahamunin pa rin na sino totoo sa atin. Eh di wow. Amen? Kaya sabi dito, ang gusto ni Lord sa atin, maging ganap. Huwag kayong matakot, sabi ni Jay. Alam niyo ba, pansin niyo yung Bible? Si Lord Jesus nagturo about trials, about pagsubok. Si Peter nagturo din about pagsubok. Si James din nagturo din about pagsubok. Halos lahat ng preacher sa Bible, nadadaanan nila na meron talagang pagsubok. Amen? At ang sabi ni James, ang pagsubok, ito pala nagpapaganda sa atin. Sabi sa katabi mo, huwag kang umiwas sa pagsubok. Sabi mo sa kanya, kahit anong mangyari, attend ka pa rin. Kasi kapag hindi ka umattend, sabi mo sa kanya, magiging kulang-kulang ka. Kita nyo, natawa kayo. Ay hindi, kasi kapag hindi umattend, eh yan ang sabi dito eh. Hello? I-guess mo natin? Maging ganap ka eh kapag kaharapin mo eh. Amen? Eh kung hindi maharapin, eh di kulang-kulang. Pasensya na kayo, ha? Pero, nagpapatawa lang ako, pero yun ang sabi. Tingnan niyo po, yung mga tao na hindi nagpatuloy. Sige. Ano nangyari? Oh, sumagot sa akin, kulang-kulang. Malungkot. Amen? Kaya sabi dito, magpaka. So, ano yung number 1? Sabihin mo nga, magpaka. Number 2. Sige. Let's go. Humingi ng tulong.
Humingi ng karunungan sa Diyos. Okay. Kapag sinabi yung magpakatatag, sige lang. Tapos, number 2 is humingi ng karunungan sa Diyos. Anong verse natin dyan, anak? Verse 5. Yan. Ngunit, ang sino man sa inyo, kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Subalit, ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Ano tayo yung pangalawa? Nagagawin natin sa pagsubok? Humingi ng karunungan kanino? Kapag humingi tayo ng karunungan sa Diyos, anong gagawin daw ng Diyos? Magkakaloob siya sa atin ng karunungan. At huwag daw tayo mag-alinlangan dahil kapag tayo nag-alinlangan ay para daw tayong alon sa dagat na walang patutunguhan. Nakakita na ba kayo taong nag-alinlangan? Nakakita na kayo? Kristiyano ko ngayon. Kahit anong mangyari, magpapatuloy ako. May pagsubok. Lumun-lumo na. Nabago ng isip. Ayoko na! Teka muna. Nung sinabi niya, patay kung patay. Ngayon, ayoko na. Natutuwa kaya si Lord? Lakasan niyo. O kayo mga magulang, ang sabi ng anak niyo, oo, pero mamaya nagbago ng isip. Ma, susundin kaya kita, ma? Pa, susundin kaya kita? Huwag tayo magbago ng isip. Kasi kung tayo mga magulang, nagbabago ng isip ng ating mga anak, magagalit din tayo. Ang Diyos, kapag binabago natin yung ating pananaw sa Kanya, magagalit din ang Diyos, masasaktan ang Diyos. At ang sabi dito, huwag umasa ang taong nag-aalilangan. Amen? Kasi ang taong nag-aalilangan, hindi mapagkatiwalaan. Amen po ba? Tama? Tama? Ang gusto ni Lord, humingi tayo ng karunungan at manatili tayong manampalataya sa Kanya. Amen po ba? Bong, ikaw. Pinagkatiwala mo yung anak mo, pero yung anak mo, nag-iisip, kaya ko kaya to? Kaya ko ka to? Inutusan na ng ama. Bibili lang doon. Tapos nag-aalilangan. Pagkakatiwalaan kayo ng ama? Hindi. Kasi nag-aalilangan eh. Pero, kapag yung anak niya, sige pa, diyan ka lang. Ako bahala dito. Matutuwa yun. Pero, sumusubaybay pa rin yung ama. Di ba ganyan tayo mga anak? Mga magulang? Saan si Jamer? Si Jamer, marunong mag-drive. Tingnan nyo ha. Pero umaalalay pa rin ako. Kapag gabi yan, tinatawagan namin, kunwari nasa Batangas, kunwari nasa, pangalan niya, Pampanga, dahil doon sila kumukuha ng ibebenta nila dito, naapakalaki daw yung lagayan ng mga sasakyan doon. Ang mga sasakyan na dala-dala nila ay yung fully automatic. Iba yung sasakyan ngayon. Ang daming pindot, Bong. Hindi ko alam. Ang dami-daming pindot. Pindutin mo ng ganyan. Kaysa kinakausap mo lang. Pahinaan mo yung aircon. Aba, sumusunod. O, lakasan mo yung aircon. Itodo mo yung aircon. Sumasagot. Todo na po. O, sumasagot. Di, sumakay ka. Sumakay din naman ako. Engine on. Sasabihin nung, yes sir. Drive.
nagdodrive na. Kinakausap mo na ngayon. Siyempre ako, baka mamaya, kung saan-saan, ipapark, baka mamaya, sasabihin din, open the door! O open din. Let's go! Ay, di pa paano yung anak ko? Iingatan mo pagdadrive. Kasi mahal. Kasi sa kanila, pinagbabayad sila. Kapag nasasagi, ang pinagbabayad, yung mga nagdadala. Galing Pampanga hanggang dito. Paano kung masagi yun? Nagbabayad yung mga kasamahan nila ng malalaking halaga. Kaya sabi ko, pinagpe-pray namin siya. May tiwala ako sa kanya, pero umaalalay kami. Ang Diyos, nagtiwala sa atin, pero hindi na tayo nilulubayan ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang pag-iingat. Huwag lang tayo magbago ng isip towards God na sasabihin sa kanya, Lord, ano ba itong nangyayari sa buhay ko? No. Why? God knows everything. Kaya nga kung tawagin siya, siya ay God. Amen po ba? Perfect ang kanyang wisdom. Sino po nakakaalala dito na biglang may pinaisip sa iyo, punta ka dito, and then mamaya, nakita mo yung isang bagay. Kasi that is the wisdom from God. Sabi niyo, wisdom. Maalala ko, yung kwento ng posporo. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, gumawa ka ng posporo. Gumawa siya ng posporo. Nung araw pala dito sa Pilipinas, para magkaroon ng apoy, ay ginaganya mo yung friction, and then nagkakaroon ng init, and then nung nagkaroon ng posporo, nung panahon yun, siya ang pinakamahal at pinakamayaman. Bakit? Lahat ng Pilipino, hindi na magaganon, posporo, kumita siya. Wisdom. Ang sabi doon ng Panginoon doon sa isang tao, gumawa ka ng toothpick. Kung tignan mo, toothpick. Lahat ng tao may tinga. Ano nangyari sa atin? Lahat tayo bumili ng? Pero kung titignan mo, nag-umpisa lang sa tinatawag na wisdom. Sabi niyo nga, wisdom. Lahat ng gamit mo sa bahay, nag-umpisa yan sa wisdom. Kaya sabi ng Panginoon, ask wisdom. Maliwanag po ba? Kahit alam na alam mo isang bagay, you need the wisdom of God. Kasi kapag wisdom na galing sa Lord, makikita mo. Kaya nga sabi ni Lord, don't lean on your own understanding, yung kaparaanan mo. Kasi kapag kaparaanan ng tao, God sometimes ay meron siyang ginagawa para lamang matutunan natin magtiwala sa karunungan na galing sa Diyos. Amen po ba? Sino po dito yung alam na alam mo pero nagkamali ka pa rin? Taas nga yung kamay. Alam na alam mo na. Pero ang taas mo yun, bakit ba hindi ko nagawa? Alam ko na to eh. Kasi nga yung tinatawag na gabay galing sa Diyos. Kung pwede tayong makalimot. But if the wisdom na nanggagaling sa Panginoon, sabi nyo nga, patok, perfect siya. Amen? Yes. So ano yung number 2 na gagawin natin kapag may pagsubok? Humingi tayo ng karunungan galing sa Diyos. Number 3, James 1:12. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Ano daw ang gagawin natin kapag may pagsubok? Hindi na ba tayo attend? Susuko na ba tayo? Ano number 3? Manatiling tapat. Ang misis ko noon, may usapan na kami, ikakasal. Sumulat pa sa akin. Mag-isip-isip daw ako. Di wow. Sumulat sa akin sa Caloocan pa na address yun Sabi niya, pinag-isip pa rin ako. Nanatili ako maging tapat. Pala, sinusubukan niya lang ako.
Amen? O, taas na kamay ng mga babae na may asawa. Sinubukan niyo rin ba yung mapangasawa niyo? Bago kayo, o ako lang nasubukan. Sabi niya, parang wala na yung sulat din pero parang okay lang sa akin kung ikaw ay magbago isip. Sa ganda niya, babaguhin ko ba isip ko? Amen. Sa kanyang pagmamahal sa Diyos? Amen? Kaya sabi dito, huwag tayo manatiling tapat. Kahit anong mangyari. Amen po ba? Kasi ang Diyos, ang tinitignan niya kasi ay ang ating puso. Kung tignan niyo yung Bible, may tinatawag dyan na tao na sinubukan ng Panginoon. Ano pangalan niya? Nakasan niyo? Hope. Sabihin niyo nga, hope. Kumbaga sa Ingles, Job. Matinding pagsubok ang nangyari kay Job. Ang sabi doon ng Panginoon, sabi niya kay Satanas, nakita mo na ba yung anak ko na ang pangalan ni Job? Siya'y napakayaman. Sabi ng Panginoon, kaya lang naman nagpapatuloy yan sa'yo kasi napakarami siyang yaman eh. Kaya naman sumusunod yan kasi pinagpapaala mo lang eh. Subukan mo nga. Ang pagsubok, sabi ni James, nagpapatatag sa pananampalataya. At gusto ko, basahin niyo yung aklat ng Job o Job. Makikita niyo yung pagsubok at anong ginawa ni Job. Anong sabi ni Job? Kahit papatayin mo ako, sabi ni Job sa Panginoon, kahit papatayin mo ako, Panginoon, I will still praise you. I will still worship you. I will still obey you. Amen. Amen. Parang kukunti na nag-aamen ah. Yes. Kaya sabi ni James, manatili kang tapat. Manatiling tapat. Dahil sabi dito, pagkatapos ng pagsubok, tiyak na pagpapala. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka matakot sa pagsubok. Dahil pagkatapos niyan, ano kasunod? Masaganang sinubok ba si Abraham? Ang sabi ng Bible, God tried Abraham. Biro mo ka isa-isang anak, ang pangalan niya ay si Isaac. Iyalay mo si Isaac. The only beloved, only nag-iisa, beloved, pinakamamahal pa. Pero pagkatapos doon, ang sabi ng Panginoon, nakita ko na ang puso mo, nakita ko na ang buhay mo, na kahit ganito ang nangyari, sumusunod ka pa rin sa akin. Ano ang sabi ng Panginoon? Hindi kaya bilangin ang blessing mo. Ang magiging anak mo, hindi kaya bilangin. Ang pagpapala mo, hindi kaya sukatin. Dumaan mo na yan ng pagsubok. Tumingin kayo sa akin. Lahat ng kilala nyo ngayong matagumpay na tao, huwag nyo tingnan yung tagumpay lang nila. Pero kausapin nyo sila, maririnig nyo. Dati, nagsasalit sila, dati ganito ako. Dati ganito ako. Dati ganito ako. Nagdaan sila ng matitinding pagsubok. Pero hindi sila sumunod. Sunod sa katabi mo, manatili, huwag susuko. Amen! Hallelujah. Next. Sabihin nyo nga pang-apat. Patuloy na ipamuhay ang salita. Doon sa 21. Tingnan nyo po yung 21. Kaya, talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa. Sabi mo sa katabi mo, talikuran na ang lahat ng maruruming
gawa. Ano pa naman gagawin? Alisin ang masasamang asal. Sabi nyo nga, ouch. Sabi nyo nga, aray. Ulitin mo nga yun. Sinagsalita, ulitin nga. Parang boses bakla yun ah. Aray po. Alisin na raw ang maruruming at ang masasamang aminin. Sino pa may masasamang asal dito? Walang nagtataas ng kamay. Ang sabi dito, sino yung maruruming may maruruming gawa? Huwag na kayo magtaas ng kamay. Ang sabi dyan, ano yung sabi? Ang sabi sa 20 nga eh, dahil ang galit ay hindi nakakatulong upang ang tao'y maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Kaya nga may nabanggit ako kanina, ang gusto ni Lord, masaya tayo. Pero kapag merong galit, hindi makakatulong. Amen? And then 21, yun na nga, talikuran. Ano yan? Ang sabi yan? Mapagpakumbabang tanggapin ninyo, taintim sa inyong puso ang salita ng Diyos, sapagkat ang salitang ito ang makakapagligtas sa inyo. Hanggang saan ba yun? 22. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos, kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sabihin nyo nga, aray. Ang ginawa ko lang dito, pinutol ko. Nakalika nga, well. Mapanap tayo, dumating yung isang congressman. Narito sa ating harapan. Busy sila sa kanilang hearing, pero dito pa rin dumalo dahil linggo naman ngayon, walang hearing. Isang malita lang, hindi na. Wala nga po siyang dalang maleta. Ang totoo niya, yung Rolls Royce niya, hindi na mo dinala. Motor lang muna ang dala. Ang pogi mo na, ha? Ang pogi-pogi mo. Tingnan nyo, ha? Ang sabi ng salita ng Diyos, hindi ko na binasa, para daw tayo humarap sa salamin. Tingnan nyo, ha? Kung nakarinig daw tayo ng salita ng Panginoon, para daw tayo humarap ng salamin, nakita natin tsura natin. Ano sabi doon? Kung meron daw karumihan sa atin, at ano ba ba? Meron masamang asal, nakita mo raw sarili mo. Pero kapag hindi daw natin binago, ay wala yung saysay. Tingnan nyo, ha? Ito, nagsalamin. Nagsalamin siya, pogi-pogi. Yes! Babigyan ng salamin. Lahat, ang ganda, pati pagkabotones, ganda lahat. Ano kaya kung merong uling dito? Nagsalamin na, tapos pumunta dito sa atin. Anong reaction natin? Sige, anong reaction natin kapag may muta? Tapos meron pa dito sa loob. Halimbawa, meron pang kulay-kulay ito. Halimbawa lang, tingnan nyo, ha? Nagsalamin. Hindi niya pinansin, hindi niya inalis. Ang tawag ng salita ng Diyos, tayo daw ay? Kasi nakita daw natin, dinadaya yan sabi. Niloloko mo raw yung sarili. Nagsalamin ka pa. Sino po yung pumunta dito nagsalamin muna? Amen. Aminin. Ako hindi nagsasalamin. Bakit? Hindi na ako nagsusuklay. Oo. May karugtong yan, ha? Sabihin nyo, alam nyo ba sa amin kapag ginawa ko ng supply? Ito masakit sa akin pa tinatanong. O, tingnan nyo, ha? Ang sabi ng Biblia, kailangan daw yung salita ng Diyos manatili daw sa ating. Kasi kapag hindi daw natin isinagawa,
tagapakinig lang daw tayo, ninoloko daw natin yung ating sarili. Kaya ang gusto ng Panginoon, kapag narinig mo ang salita ng Diyos, magbago ka na, sabi ng Panginoon, kasi gusto ka ng pagpalain. Hello? Walang ibang dahilan ng Diyos. Kasi ang gusto niya, sumunod ka. Kasi ang gusto niya, pagkatiwalaan ka ng ilang maleta? 5. 5 dito. Ilang maleta gusto nyo? 42. Dito, buo. 42. Ayaw magbigay. Contractor ka na. Joke na. Buha ka ng gwardiya. Bawasan ng 11. Gets pa ba natin? Kaya ang gusto ng Panginoon, yung pogi, yung perfect. Hello? Thank you na. Ha? So ito po yung nais ng Panginoon sa atin. 4. Ano yung pang-4? Manatili, ipamuhay ang sabi. Ipamuhay. Kasi kapag hindi daw natin ito ipamumuhay, gustong-gusto man daw tayo samahan ng Panginoon. Gusto niyang patatagin ang ating pananampalataya. Gusto niya ibigay ang lahat-lahat. Kasi sabi dito yung pinaka-best ang gusto niyang gawin sa atin. Pero kapag hindi daw natin ipamuhay, forget it. Kasi ang Panginoon, hindi siya yung ang tawag doon, yung konsentidor. Na napakarumi mo, marami kang dala sa katawan, pero ayaw ka magpasakop. Marami kang masasamang asal o masamang ugali o pagkatao, pero kapag ayaw mo pa rin baguhin, ang sabi ng Panginoon, ang gusto ko sa iyo, maging banal ka. Dahil kapag taglay mo ang aking kabanalan, tataglay mo rin ang aking kapangyarihan. Tayo po tayong lahat. Kilala natin ang ating mga sarili, lapit tayo sa Panginoon. Kasi ang gusto ng Panginoon sa iyo, ikaw ay magiging perfect. Dahil ang nais ng Panginoon, ang sabi niya dito, ang lahat ng pagpapala ay gusto niya iparanas sa iyo. Huwag mo hayaan na ang Diyos ay mahadlangan. Kaya alam na natin ang ating gawin sa panahon ng pagsubok, maging matatag tayo. Manatili tayo sa salita ng Diyos. Ipabuhay natin ang salita ng Diyos. Gusto kitang ipag-pray. Kung gusto mo na ikaw ay linisin ng Panginoon, itaas mo yung kamay. Kung gusto mo na alisin ng Panginoon lahat ng masamang asal, lahat ng marurumi, itaas mo yung kamay. Kausapin mo ang Panginoon. Oo. Gusto niya maging matatag ka sa pananampalataya dahil ang sabi niya, walang imposible sa iyo kung yung pananampalataya mo ay malinis, matatag, at nananatili hanggang wakas. Habang nakataas ang iyong kamay, walang hadlang. Pwede mong hingin ang gusto mo. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, narito ang mga kamay na ito na nakataas sa iyo. Nais namin sundin, nais namin ipamuhay ang salita mo. Ayaw namin dayain ang aming mga sarili dahil ito'y mga hadlang. Gusto namin lubos na maranasan pa. Lord, ang nagdaraan ng mabibigat na pagsubok, itinuro mo na, Panginoon, kung anong dapat gawin. Ito pala ay isang pagpapala para kami ay patuloy na maging matatag. Ang pagsubok na ito isa palang paalala, makita kung matatag, kung kami nagpapatuloy. Lord, nagagalak po kami dahil alam namin, kailanman di mo kami iiwan sa panahon ng pagsubok. Bagkus nakahanda ka, na iunat ang iyong kamay, at ipakita, iparanas, ang inyong malakas na pagkilos. Lord, linisin mo na ngayon, nakataas ang kanilang kamay, kunin mo na ngayon, Lord, lahat ng maruruming bagay, masasamang asal, kunin mo po lahat, Panginoon, at gawin mo, Lord, dalisay at malinis at iyong mga anak. Lord, hugasan mo na ngayon.
Hugasan mo na ngayon, Lord. At yakapin mo na ngayon, Lord. At Lord, iparanas mo na ngayon magmula sa araw na ito ang kakaibang kapangyarihan, ang kakaibang pagpapala ayon sa iyong pangako. At Lord, salamat po, Panginoon, dahil kailanman ikaw ang nagsabi na ikaw ang papahintulot ng pagsubok dahil alam mo, kaya namin. Kaya namin. Dahil ikaw nagsabi, walang pagsubok na hindi namin kaya. Kaya padaluhin mo na ngayon, Lord, ang kagalingan. Padaluhin mo, Lord, ang inyong kabutihan at kapangyarihan. Alam mo, ang kanilang mga kalagayan at panalangin, wala nang hadlang. Wala nang hadlang, Lord. Sapagkat isinubo na ang lahat ng marumi at masamang asal. At ipamumuhay po namin ang iyong salita. Thank you, Lord, for the blessing. Thank you, Lord, for the miracle. And thank you, God, for cleansing us. In Jesus' name, everybody say, tayo po'y makakaupo lahat.